Gagawa tayo ng fortune cookies! Malapit na talaga ang Chinese New Year. Chinese ka man or hindi ay pwede kang gumawa ng ganitong cookies. At ang exciting part at fun part ay pwede kang maglagay ng mga fortune message. And yes, ang version na gagawin natin ay no bake. Kaya kung may non-stick ka na pan, ay pwede kang gumawa nito. Okay, so ito yung ating egg whites. Tapos, maglagay tayo ng white sugar. So, ang gagawin natin dito ay imimix natin siya until para siyang maging frothy. Ayan, so para na siyang ganito. Ayan. And then next ay maglagay tayo ng cooking oil. Pwedeng gumamit ng melted na butter para mas malasa. Ayan. Tapos, konting tubig. Okay. At konting asin. At konting vanilla flavor. Ayan. Tapos, i-mix natin ito na mabuti. Next ay maglagay tayo ng all-purpose flour. And eto na siya. So, dapat ang texture ay parang pancake na batter. Tapos ay dapat nakaprepare ka na ng mga messages na ilalagay mo sa fortune cookie. Pwedeng about love, wisdom, encouragement, or wealth. Okay, so gagamit tayo ng non-stick na pan para hindi dumikit yung mixture natin, and then dapat wala munang apoy. So, kuha tayo ng 3/4 ng ating tablespoon. So, 3/4 lang nito ha. Ito, 1 tablespoon, pero 3/4 lang yung ilalagay natin. Tapos, spread natin yan dito sa ating pan. Dapat very thin yung pagkakaspread. Dapat manipis. Yan. So, lutuin natin siya for 1 to 2 minutes, pero dapat brown na yung bottom. Ayan. So, baliktarin natin. At i-brown naman natin yung kabilang side. So, hindi super brown ha. Parang pancake na maliit. Tapos ay, pwede natin bali-baliktarin para ma-achieve natin yung kulay na brown. Hindi naman super brown at hindi super light brown. And pwede mo i-press lightly ang gitna kasi para siyang lumulobo tapos hindi nagiging brown yung gitna na part. And kapag ganito na ang kulay ay pwede na yan. And sa pag-fold, dapat wrap side up. Para yung smooth side ay yun yung outer layer natin. Dapat mabilis ang galaw habang mainit pa. Maglagay tayo ng message sa gitna. Tapos ay i-fold natin ito na parang taco. Again, ito ay mainit so pwede kang gumamit ng kitchen towel or tissue sa paghawak. And dapat may nakahanda ka ng maliit na baso or maliit na mangkok. At dito sa rim ay UUP-in natin ang gitna. At para naman ma-maintain ang kanyang shape ay ilagay mo sa loob ng maliit na mangkok. Kung meron ka namang muffin or cupcake pan ay pwedeng ito na ang gamitin. Pero kung wala, again ay pwedeng gumamit ng maliliit na mangkok or baso. Or yung mga molde ng puto. Sa pagpatuloy sa paggawa ng cookies ay dapat hindi masyadong mainit yung ating pan. Dahil kapag masyadong mainit yung pan, hindi mo na masyadong ma-spread ng maganda or makinis ang iyong batter. So, maigi na pagkaluto mo ng isang cookie ay sabay na din na patayin yung apoy. Para kapag bagsalang ka ng next batch mo ay hindi masyadong mainit yung pan. Ayan, so tikman na natin. So, sabi nila may proper way daw sa pagkain ng fortune cookie. So, pili tayo ng isa. Tapos ay i-break natin ang cookie. Ayan. And then first ay kainin mo na muna ito. Tapos, basahin natin yung message. Ayan. Ano bang message? Okay. Success is not far. Keep your eyes open for new opportunities. Ayan. So, kung nag-agree ka or nagustuhan mo yung fortune mo, para maging totoo,
kainin mo yung other half ng cookie. O, diba? Masaya. So, alam niyo ba, matagal ko na talagang gustong gumawa ng fortune cookie. Ngayon ko lang naisipan na sige. Dahil malapit na ang Chinese New Year, nagawa na tayo. So, sa may mga oven, pwede po sa oven ito lutuin. Pero, ang advice ay kung pwede, 2 lang kada salang. Dahil kapag marami sa salang mo, madali kasi siyang tumigas. Diba? Pagkaluto natin sa pan ay dapat fold mo na siya dahil madali siyang maging firm. So, yun nga lang, dapat mabilisan yung galaw mo. Mainit nga siya. Pero, ayun nga pala, diba mainit? So, gamit ka lang ng kitchen towel or tissue para ma-handle mo siya dahil talagang mainit pag bagong luto. And yung cookie natin kahit plain lang yan tignan, malasa po yan. Malasa siya. Ang gusto nyo na may kulay, pwedeng pula, di ba? Yun yung parang lucky color ng Chinese New Year or pula talaga yung lucky color ng Chinese, di ba? So, yeah, pwede pula. Tapos, nga pala, pwede din gusto mo pula din yung paper na gamitin, pwede. Paggawa nito, yung storage ay ilagay nyo sa very tight na container para hindi siya maging makunat. Pero halimbawa, kumunat. Pwede nyo isalang sa toaster. Pero, bantayan nyo, masusunog yan kung sobrang tagal nyo ilagay. 1 minute, pero, di ba, isa-isa din dapat yung paglagay mo sa toaster. So, pag ganun, umiinit ng toaster. So, bantayan nyo lang na hindi siya masunog. And, eto din po ay bubuka. Kapag nainitan siya, bubuka siya. May tendency na ganun. Meron din hindi siya bumubuka, pero much better na bumuka. Kapag bumuka siya, so syempre, magiging flat yan. I-fold mo na naman siya again. Tapos yun din, yung sa gitna, para ganito yung magiging itsura niya. So yeah, diskarte lang dahil sinubukan ko siya. Yung iba, bumubuka ng kusa. Yung iba naman ay malambot na siya, pero nakaganito pa rin. Pero mas better na bumuka siya ng talagang bilog na naman siya. So, ginagawa ko kapag malambot na siya, binubuka ko siya, inaano ko ng spatula, tapos pinapainit ko siya, parang lumalabas talaga yung oil niya. Bantayan nyo dahil baka masunog, kagaya nito. Ayan. And pwede mo siyang i-wrap individually. Di ba may nabibili ngayon sa shop na wrapper, tapos may sealer, parang ganun cute, di ba? So, sa may mga shop dyan, ay nako, pwede kayong gumawa nito. Medyo matrabaho lang nga, kasi mano-mano. Kung oven naman, dala-dalawa lang yung salang. Pero, kung may time kayo, di ba? O kung meron kayong idea kung paano gumawa ng maramihan ng fortune cookie, i-comment nyo naman. So, ayan, kung wala kang magawa sa Chinese New Year, ay gumawa kayo ng fortune cookie. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! Para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!